Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. Siyempre pabungad, nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga new subscribers siyempre and sa lahat ng mga subscribers ko. Matagal na love ako. Maraming salamat po. And this is an announcement 'no, for pangkalahatan, okay? So now po is I'm not accepting walk-ins, okay? So more on online lang po tayo for the security security reason. And talaga pong busy din po ako at the same time. And no time for sa mga gamutan po 'no, hayaan niyo pong ako ang magsabi kung talagang kinakailangan po kayong pumunta dito. 'No, but do'n po sa mga puwede naman pong online is, puwede naman po 'no. So, and also sa mga magpapa-tarot reading as much as possible po is online lang din po tayo. Wala po munang walk-ins, okey? Kasi po nagkakaproblema din po pagdating sa mga comfort rooms. No, so I'm accepting only walk-ins pagka mga taga rito po sa amin. Pero pagdating po sa mga malalayong lugar, very limited po, 'no. Unless mga tipong andun na po hindi na po I mean eto na lang po 'no, wala po akong comfort room for public, okay. Kasi po kung halimbawa po magci-CR 'no, actually ayoko na po sanang i-announce 'to dito, eh, but ito is, gagamitin ko na po 'tong pagkakataon na 'to. Kasi po ang CR namin is nandito. So ito po yung main door ko, so susuyurin po lahat 'yan, papasukin ang buong bahay ko, 'no. So, especially po kung halimbawang may mga bitbit po kayo, like may mga sapi pa kayo, then ihing-ihi na kayo, gustong-gusto niyo ng umihi, hindi pa tayo nagkakaroon ng gamutan. 'No, is, ayoko pong mapasok po yung bahay ko. Kasi po siyempre yun nga po purposes 'no, for security reason siyempre po may mga anak ako, may mga alaga akong hayop, kahit na po sabihin natin may mga gabay tayo, hindi ko po yan puwedeng, ah, parang ipaubaya lahat sa kanila. Kung kaya ko namang alam niyo po yun, prevention 'no, hindi ko naman po puwedeng sabihin na porke nandiyan yung mga gabay ko, eh, okey na 'no. Ayoko naman po ng gano'n and hoping po naiintindihan niyo 'no. So, wala po muna, pero kung hayaan niyo po kung ako po yung pagkakalooban na magkaroon po ng comfort room sa labas, makapagpagawa ako, then dun po ako mag-a-accept ulit ng comfort rooms, ng walk-ins, okay. So now is nandito po tayo sa, ah, ang nakuha ko pong message 'no or, mensahe po na nais iparating po sa inyo. This is ano 'no, para po sa lahat, para po sa mga baguhan. Ako po ay spiritual tarot reader, spiritual healer 'no, and, unti-unti ko na pong binibitawan din ang pagriritual. Kasi po hindi ko na rin po kayang i-handle kasi ang dami na po, eh, 'no, and hindi ko naman po siya kasi ginagawa ng one shot, 'no. So, it takes time talaga 'no na ginagawa ko po yung ritual. So, ang nasa akin na lang po talaga is yung mga datihan, 'no, yung mga dati na pong nagpapa-ritwal sa'kin. So, may mga inaalagaan po ako and meron naman po talagang basta po yung mga dati na, pero yung mga ngayon po hindi na po ako nag-a-accept. Okay. So now is, more on reading, more on online na lang po ako at, yun, walk-ins man, pero yung mga taga rito lang po sa'min. Pasensya na po talaga and sorry po dun sa mga gusto pong mag-visit dito 'no, but, yung mga talagang consult niyo po muna sa'kin like halimbawa po naggamot ako ng ganito ng gato, halimbawa nag-online, ginamot kita and andito yung nakita kong kailangan mo talagang pumunta. So, dun kita papupuntahin, okay. Pero yung mga schedules po like, mga sa mga magpapabasbas naman po 'no, kasi meron po talagang nagpapabasbas sa akin na gusto pong maging, manggagamot at nagpapaturo din po 'no. So, sa pagbabasbas po papupuntahin ko kayo, pero sa pagtuturo po, online po tayo, okey? Hindi ko po, less talks po kasi ano po, eh, may oras po kasi 'yan. Kailangan po I'll make, at least 2 hours 'no, do'n sa magpupunta po dito. Nanghihinayang po kasi ako sa oras. Kung magiging talagang spiritual guru po ako or magiging mentor po ako, kung yun po yung pagkakaroon sa'kin ng Ama, then kailangan ko pong may bitawan na isa sa mission ko para po matutukan ko 'yan and magbibigay ako ng oras or araw para po diyan sa spiritual teaching or knowledge 'no. Hindi ko po puwedeng isingit, hindi po puwedeng, "Ay ganitong schedule lang, ganito, hindi po. Kailangan bulto kayo or halimbawa ilan kayo magpapaturo sa'kin. So magbibigay ako ng
oras talaga at araw for that. Kasi meron po mga gusto magpaturo 'no, pero hindi ko naman po nakikita. Hindi po kasi 'to ano, online lesson like sa school na gusto mo lang matuto dahil gusto mo, hindi po, eh. So, kailangan ko po kayo ma-assess, kailangan ko makita, maramdaman yung puso ninyo kung talaga bang totoo kayo at ano po ba talaga ang purpose ninyo. Baka mamaya po kaya gusto niyo nito mag-ganito dahil gusto niyong may bigyan ng kaparusahan yung mga gumambala sa inyo or nanalbahe sa inyo, na may sama ng loob kayo sa ganitong tao, yung gano'n. So, yung sa'kin po kasi uunahan ko na kayo, ang unang-una kong binibigay is protection, hindi po agad panggagamot, okey? Protection po muna sa sarili at pamilya bago po kayo babanat ng panggagamot, okey? So now is nandito po tayo ngayon. So review niyo na lang po 'to 'no, replay niyo na lang para po for clarity, para wala na pong tanong ng tanong, okey? So no walk-ins, okey, no walk-ins, more on online 'no, unless yun nga po na talagang sasabihan ko kayo na kailangan niyo pong pumunta. Okay, for consultations like, counseling, mga ganyan, ah, by schedule din po 'yan as much as possible. Meron naman po tayong video calls 'no, puwede naman po tayong mag-set niyan. But, yun nga po pagdating sa walk-in, ekis po muna tayo diyan 'no, for security purposes or security reason, okay. So, chat lang po kayo if andito po yung gusto niyo talaga kung alin man diyan sa mga nabanggit ko. And sa mga mag-a-avail po ng mga medallions din and the langis and the candles 'no, incensos 'no. So, chat lang po kayo for that. Available naman po lahat 'yan. Okay, so sa healing gano'n din po by appointment po lahat, okay. 'Pag nagpa-appointment po o appointment hindi po ibig sabihin after the payment ninyo sa reading is ura-urada, parang after the payment gusto niyo salpak agad, hindi po. Kasi may line up po ako. Maraming beses ko na po 'yang mini-mention sa reading kaso meron pong iba ang gusto pagka nagbayad, basa agad, hindi po. Kasi naka-schedule po. Kailangan po dito is willing to wait kayo kasi within the week naman din po 'yun. Hindi naman po next month kayo babasahan, within a week lang din po. Okay, kasi po, 'yun nga po, kaya kailangan ko pong balansehin kasi nga po, minsan napagpapatong-patong. Minsan po may schedule ako ng 9, biglang 9 o'clock o 8:30 na andiyan yung gagamutin ako. So, nasisira po yung schedule. Okay, and kailangan ko po dito malawak po pang-unawa, okay. Pagka gusto niyo po ng ura-urada na reading, 'wag po sa akin, okay, para wala po tayong maging problema kasi wala naman po 'tong pressure, okay. So now, dito na po tayo sa ating reading. So we have the 10 of coins here, but before that 'no, let us pray first. Sorry. Sa ngalan ng Diyos na masalangit, mahal na Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, basbasan niyo po kami ngayong araw na ito. Ipagkaloob niyo po sa akin ang tamang kasagutan sa kanilang mga katanungan at sa gano'n po sila magkaroon ng kapayapaan sa pag-iisip. Ako po'y patuloy na nanalangin na kami po inyong bigyan ng kaligtasan, ileer po sa namang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at po klase ng karamdaman na tukso, bigyan mo ng kagalingan lahat po may karamdaman, lalong-lalo na po yung mga nasa spiritual. Amen. Okay, so ano ba ang meron sa'yo ngayon? So as the bottom of the deck is you are the Queen of Cups. No, Queen of Cups, but we have the Ten of Coins in reverse, Judgment in reverse, the High Priestess in upright, and Four of Wands. So dito sa Queen of Cups is andito yung talagang you are so very intuitive. As the High Priestess is also like, I mean, halos iisa yan. No? Yung intuition mo talaga dito is very sharp. No? Talagang pagka kinutuban ka, hindi ka pa pwedeng magkamali. Okay, so 'yan yung mga kailangan mong sundan or sundin 'no, once na nagkaroon ka ng mga kutob 'no. Pagka halimbawang may mga lakad ka at andito yung parang iniisip mo na, "Teka parang tinatamad ako, parang ayoko." Gawin mo 'yun, huwag kang tumuloy 'no, kasi may mga pamamaraan yung mga guides mo dito na ikaw is, bigyan ng, that's the sign na one of their protection 'no, na ikaw ay iiwas sa anumang klase ng kapahamakan 'pag ikaw ay lumabas na ng bahay. No, again, bahay po natin is a sacred place to be considered. Okay? So now is dito sa 10 of coins, even dito sa ano 'no, sa 10 of coins in reverse 'no, bakit nandito si Queen of Cups? Queen of Cups is, also in a way is about, parang ikaw yung ikaw yung source of income. Alam mo 'yun, ikaw yung pinagkukunan 'no ng,
maybe panggastos sa bahay, ganyan, or ikaw ang nagpo-provide, maybe single mom ka, or maybe andito yung husband mo or partner mo is, walang work, gano'n, or pasaway, gano'n, or bedridden, depende sa case, 'no? But now is andito yung sinasabi ko nga, sa Ten of Coins in reverse, you are the Queen of Cups. Queen of Cups. So meaning andito po talaga yung magkaroon man ng collapse or magkaroon man ng delays, blockages, no, ang kaperahan mo is it's just temporary. Okay? So andito yung for some of you here is andito yung nahihirapan kang i-build or parang paano ba magkakaroon ka ng income na hindi magkakaroon ng alam mo yun na parang masasayang. You're asking yourself, paano ko ba iha-handle 'to? Paano ko ba ma-manage 'to? Na parang kahit anong manage ang gawin ko, kulang. No, for some of you, it's like that, no? For some of you. So now is nandito ngayon yung, ah, nangyayari 'to, no, dahil nga sa ikaw si Queen of Cups, dito sa judgment, nangyayari lang naman 'to kasi nga merong mga bulong sa'yo, merong mga pumapasok sa isip mo na ini-ignore mo, 'no? Like halimbawa, bibili ka ng, isang bagay na hindi naman wala namang kapararakan 'no, na ang mangyayari is bumili ka lang dahil gusto mo, dahil ito yung naisip mo na ito ikagagaan mo sa buhay, parang ganito. Like yang mga pangontra na yan, mga feng shui, mga I'm not saying lahat naman ng feng shui is ano, pero andito kasi yung depende kasi yan. Kung may knowledge ka about feng shui, why not? Parang sa amin din sa secret, I mean sa knowledge namin, sa spiritual knowledge, kung meron ka talaga at ito'y nananalitay sa dugo mo, go. Pero kung wala ka namang knowledge, zero knowledge ka diyan kung paano pa tatakbuhin yung mga yan, yung mga amulets na yan, yung mga buddhas na yan, yung mga evil eyes na yan, insenso na yan, kung alam mo yung mga proper way na papaano sila maggamitin, go. Pero kung halimbawang masabi lang na like, kasi sabi nila ano daw pagka nag-insenso ako ganito, eh, tingnan mo kung ano magiging outcome, okay? Especially sensitive ka mang 'yan, 'no, for me it's, hindi 'to basta-basta pong sinasagawa. Pinaka-safe nga po sabi ko sa inyo mag-incense sticks kayo. 'No, incense sticks and, palo santo. Palo santo nga medyo may ano na 'yan, eh, may palo na 'yan sa mga negatibong enerhiya na meron po sa inyo. Kasi ang bahay po kung hindi naman po 'to regularly naiinsensohan at wala pang nagdadasal sa inyo 'no, talaga pong papasukin po 'yan. Halo po ang nasa loob ng bahay, puti at itim. Okay, so siyempre po ang mga puti pagka nag-insenso kayo mananatili. Ngayon yung itataboy niyo po yung mga nakatira sa inyo na mga itim, magagalit po 'yan, na kahit sandali lang, segundo lang sila mawala, masasaktan po sila sa amoy, eh, yung mga gano'n. So, babalik 'yan, babalik ulit 'yan sa inyo, pero sasaktan na po kayo niyan, bibigyan na kayo ng kamalasan, bibigyan na kayo ng karamdaman, palulubugin ang negosyo niyo, mawawalan kayo ng trabaho, may madidisgrasya sa inyo, may mga gano'n po 'yan, 'no. So, kailangan po proper, okay, and alam niyo po as in may knowledge po kayo sa mga ganito. Okay? So, yes, and you are the high priestess, you are the queen of cups, and you are also the high priestess. You are the divine feminine here, no? So now is, as the high priestess, is andito talaga yung meron kayong kakayanan, no? So kung meron po kayong kakayanan na ganito, bakit ini-ignore nyo yung mga bulong sa inyo? And for some of you here is alam nyo sa sarili nyo na active kayo sa spiritual knowledge na to. No, sa sacred knowledge na meron kayo. Alam niyong active kayo dito. Alam niyong meron kayo. Pero andito pa rin yung may doubts kayo pagdating sa mga bulong-bulong, no? Sa mga sinasabi ng mga guides ninyo. Baby kasi ang katwiran yun, hindi ko naman nakikita yun. Malay ko ba kung baka mamaya si Taning yun. Yung mga ganon. So, paano nyo i-assure yan na talagang divine? From the divine. No? From putian ang mga bumubulong sa inyo. Matuto kayong manalangin ng proper again. Alam niyo pong napakalakas ng Ama namin, Aba, Ginoong Maria, luwalhati, sama at sumasampalataya. Then set kayo ng intention sa dulo. Kung ano yung gusto ninyo. Umaga, gabi, gawin niyo po 'yan. Maganda po 'yan. Then, diyan na po papasok yung talagang intuition na talagang from the divine. Pero kung kayo po is makasalanan, no, or andito yung, wala kayong ginawa kundi bulat-latin ang buhay na may buhay, magmura dito, magmura do'n, manakit ng tao, 'no, ano ba 'to tawag do'n, nananapak ng tao, 'no.
ay iba po siyempre bubulong sa inyo niyan, 'no. So, make sure na andun yung, ah, prayers ninyo sa Panginoon, okay. Okay, so once na 'yan naman po is ma-push ninyo 'yan, 'no, 'yun nga sinasabi kong, pagdadasal, 'no. Hindi ko naman na kayo nire-require na mag-rosary, but the rosary is the most powerful, 'no, na weapon po natin dito, 'no. So secondly, 'no, is yung mga amulets na 'yan and the oils, kung ano man yung divination tools na meron tayo, kayo, 'no, unahin niyo po ang rosary. Para po talagang purely from the divine po yung matatawag ninyo at lalapit po sa inyo. Magliliwanag po talaga kayo, okey? And mas po talaga yung mga kasalanan, 'no. Hindi sa atin naman po kasi talagang hindi lalagpas ang isang araw na hindi tayo makakagawa ng kasalanan, okey? So, ang kailangan lang po natin dito is very consistent po tayo sa pagdarasal. Kaya wag na po nating antayin na lumalala na po ng sitwasyon ng mundo bago po tayo lumapit sa Panginoon. Maaga pa po, isigna na po natin ang kaluluwa natin sa impyerno, okey? So, if andiyan na po yung talagang, fina-follow po ninyo yung intuition ninyo, andito na po yung nagpe-prayer kayo, 'no. So etong, blockages na 'to sa pera na 'to, sabi ko nga po sa inyo yan po is mga temporary lang naman po yan, 'no. So now there's a celebration coming. The Four of Wands is here. So andito na yung celebration, achievement, na-accomplish mo na lahat, 'no. Hindi lang sa'yo, 'no, hindi lang ikaw ang matutuwa. No, even the community, yung gano'n. Alam niyo kasi 'pag may unity, 'no, is talagang iba, ang gaan po ng energy. No, pagka meron pong pagkakaisa, 'yan, okey, may pagkakaisa, hindi lang sa'yo, hindi lang sa family mo, sa mga gabay mo, sa neighbors mo, sa relatives mo. 'Pag meron pong ganyan, pagkakaisa, walang inggitan, walang sumbatan, walang sisihan, maganda po ang relasyon ng isa't isa, okey? So, ang kailangan niyo lang po talaga dito is maging strong ang faith kay God na alam niyo 'yun, ngayon pa lang po talaga lumapit na po tayo sa kanya. Humingi na po tayo ng kapatawaran sa lahat ng gawa na po nating pagkakasala, 'no. I'm not saying 'no na andito na i-surrender niyo na 'yung soul niyo sa kanya, pero mas maganda. Para at least hindi na po tumaagaw ng iba, palitan na po agad ni God ng light, 'no, 'yung soul po ninyo. Na, "Oops, hands off ka diyan, akin na 'yan." 'Yung gano'n, uunahan mo na. Ang dami pong nagnanakaw ng kaluluwa ngayon. Ang dami pong nagnanakaw na tipong yung tao, akala niyo tao pa yan, oo, tao pa yan physically, andiyan kakausap mo. Pero pansinin niyo yung ugali, hindi na po tao. Kasi hindi na po tao, hindi na kaluluwa niya, yun talagang nandun sa kanya. May kumuha na po nung pinalitan na po ng demonyo. Gano'n din po tayo kung susurrender po natin yung soul natin kay God, papalitan at papalitan niya po yan ng light, 'no, or positivity. 'No, yung gano'n. Aalisin niya yung mga negative negative energies, black shadows from within. Then papalitan niya po 'yan ng light, 'no? Para po talagang maka I mean magkasala man tayo pero andun po talaga yung fear natin na, "Teka, mali itong ginawa ko." Parang antemano tatanggapin mong fault mo na pagkakamali mo. Pero kasi pagka hindi, alam niyo yun, andun yung maninindigan ka pa, eh, "Tama naman ako, sino sabi sa'yo mali ako?" Mga gano'n, pride, 'di ba? Ego, 'yan yung papalo, okey? So, ang kailangan po natin talaga dito, pagka alam niyo pong mali, mali, 'di ba? Kung nasita ka dahil mali ka, tanggapin mo, hindi yung magmamalaki ka pa. Paninindigan mo yung pagkakamali mo, my goodness. Okey? So, let's see kung ano pa 'no, if meron pa bang 5 cards pa lang yun, ha. So, let's see kung ano pa 'no. Page of Coins in reverse. Hmm. So, actually ito din, eh, pagiging immature, 'no? Paano ba nagiging immature ang tao? Minsan pagiging super sensitive, alam mo 'yun, na pagka nasita ka ng konti, nagdadamdam ka kaagad. Pero tinatama ka lang naman, 'no? 'Yun yung minsan na ang hirap, 'no, ang hirap
parang paano ba i-a-adjust yung sarili mo sa mga ganitong tao? Paano mo i-approach yung mga ganitong tao na gusto mo lang naman siyang itama, pero ang dating sa'yo, ang yabang mo na. Ano ba pinagmamalaki mo? Yung mga gano'n. No, may mga ganyang immature na tao na parang gawin mo kasi 'tong dapat kasi ganito para ano, alam mo yung tinuturo mo lang yung tamang landas sa kanya 'no, para maging maganda rin yung pamumuhay niya. Pero iba ang dating sa kanya, iba. And especially sa financial 'no, financial losses, material, health issues 'no. Sino ka ba, doktor ka ba? Yung mga gano'n, 'di ba? Papasok yung mga pagka-pilosopo na mga 'yan. Ito yung mga kinainan ng sistema na tinatawag. Parang gano'n may pa ano ata, may pa spark sa aking, turban. Okay, what else? See, the devil is here. Devil card is here. So there's a manipulation, temptation, yes. Hmm. Kaya dito yung paulit-ulit mong ginagawa ang mga pagkakasala na alam mo naman na mali, 'di ba? So, andito yung very tempting kasi 'to, eh. Ito kasi ano, eh, ikaw kasi, mga gano'n. So, may sisihan blues 'no. Hindi ko naman dapat ano kasi ikaw nagtulak sa'kin 'yan, eh, 'di ba? So, may mga gano'n. Kaya kumbaga and actually for some of you ini-ignore din yung calling. 'Pag inignore mo yung calling mo, yung dapat na gaganapan mo talaga dito sa mundo, ang lalapit talaga sa'yo kampo ni taning, 'no? So, lalamunin ka niyan. Hanggang sa gumawa ka ng gumawa ng hindi maganda sa kapwa mo, even sa sarili mo. Okay? Abandonment. Actually, pagka talaga nasa spiritual awakening ka or nasa ganito kang sitwasyon, like us, no? Andito po talaga yung ano, ang dami mong disappointments. Lahat ng mga nakikita mo ngayon, lahat disappointed ka. Kasi napapaligiran ka ng pagkakamali. At ang sa tingin mo, parang ikaw mismo, no, na tao, ikaw mismo ngayon na nakikinig, no, the collective here is andito yung nagbago ka eh. Bakit sila hindi nila kayang baguhin ang sarili nila? So you're comparing yourself to others. Stop. Okay? Kasi yung mga ganito, still, andun din sila sa period of awakening na later on, malalaman din nila na mali yung ginagawa nila. It's not the right time. But you can guide them. No? You can send them some advice, opinions, mga ganyan na which is andito unti-unting ma-e-enlighten sila. Huwag mo lang silang biglain. Kasi iba ka sa kanila. Ikaw is tapos ka na doon sa talagang matitinding sufferings. No, talagang to the point na kulang na lang umakyat ka ng langit para humingi ng tulong. Tapos ka na doon sa issue na yun. So, andito ka man, meron kami mga sufferings, but hindi na ganun kalulupit. Kasi you know already na si God is na andyan to test you. You're always considering that thing na, kaya ko to. Hindi naman to bibigay sa akin ng Panginoon kung di ko to kaya. Sila kasi hindi. Ang pakiramdam nila, pinarurusahan sila. Yung sa'yo is just a test na para maging mas stronger ka. Yun yung lagi mong kinoconsider. Sila kasi hindi. Galit sa kanila ang Panginoon. Yun yung iniisip nila. No? So, now, ang kailangan mo lang doon is guidance para mawala itong pagiging immature nila. Kasi for some of them, isa dito yung talagang, ikaw din for sure na experience mo to na napalayo sa'yo yung mga tao na dati mo nakakasama lagi. Yung mga ganon. Pero dahil sa toxic ang mga bibigay sa'yo nitong mga taong 'to, nape-pressure ka lang, ilalayo't ilayo ng Panginoon 'to sa'yo. Iiwas na lang 'yan. Malalaman mo na, "Oh, teka bakit hindi na ata pumupunta dito si ano, uy, bakit ba ganito laging parang hindi natutuloy yung lakad namin?" Pero may mga dates na. Bakit nauudlot? Bakit nade-delay? Because God doesn't want you to be with this person anymore at all, 'di ba? Gano'n lang naman 'yun, eh. So now is, okay. So about the celebration here, no? So for some of you here, dito sa Eight of Swords, no, is andito yun talaga. There's a lot of changes sa bubuhay mo. Material, physical, spiritual, mental,
financial, lahat magkakaroon talaga ng as in, eto yung sasabihin ko gusto mong umakyat ng langit para pasalamatan ng Panginoon. Dahil sa nangyayari sa'yo ngayon na hindi mo akalain na parang, "Eto na po ba yun? Eto na po ba yung reward na bibigay niyo sa'kin dahil dun sa mga nangyaring yun?" Alam mo yun, parang hindi mo na maaalala pa yung mga nakaraan pinanggalingan unless mapag-uusapan niyo. Pero yung sabihin mong andito ka na sa magmo-move forward ka para hindi mo na iisipin yung mga nakaraan, eh, mga pinagdanasan mo. Kasi stronger ka na ngayon. Kaya mo na tumayo sarili mong paa na hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Hindi mo kailangan ng tulong ng presensya ng iba. Kasi alam mong ang Panginoon lang ang totoo. Totoong nagmamahal sa'yo, totoong nagmamalasakit sa'yo, totoong tutulong sa'yo, totoong magpoprotekta sa'yo. Hindi mo man nakikita yan, pero yung presensya niya napakalakas kumpara sa katabi mo na tao. Tao kasi puro yabang lang, eh. Oo, kaya kitang oo, akong bahala sa'yo. Ending 'pag nandiyan na, takbo or andito pa yung pa-plastikin ka pa. Oo, ako na bahala sa'yo, lalakad kita dun. Oo, ba-backupan kita dun. Ending sinisiraan ka na rin pala dun. May mga gano'n, eh. Pero ang Panginoon hindi gagawin sa inyo yun. Hindi kayo tatraydorin ng Panginoon, okey? And now dahil diyan sa breakthrough na 'yan, dahil diyan sa celebration na 'yan, dahil na nga dito, alam mo ang ano dito, key, ang susi, intuition mo. Kung etong reading na 'to is andito yung i-ignore mo, pinaka-ano nito, highlights 'no ng, reading na 'to is about your intuition, your kutob. Kung susundin mo yung kutob mo, yun ang makakatulong sa'yo. Kung ano yung unang pumasok sa isip mo, sundin mo. Huwag ka nang magtanong ulit kasi iba na yung sasagot nun. Unless may mga divination tools ka just to confirm it. 'Di ba? See? That's a confirmation. Ding! Okay, so now is, marami ka mare-realize 'no, pagka sinunod mo yung intuition mo. I-expose niya 'yan sa'yo lahat. Pamumukha niya sa'yo, yung intuition mo na 'yan kung ano ba yung totoo. Masakit sa una, but you need to accept it. Isa pa 'yan 'no, acceptance. Kailangan po natin 'yan. Talo, manalo, tanggapin natin. Pero 'yun lang po sinasabi ko sa inyo, na talagang hindi po tayo ta-trade ng Panginoon. Magsabi man kayo diyan, hindi man agad-agad niyan sagutin ang inyong mga dasal, pero soonest ipagkakalob po sa inyo 'yan, ng higit pa sa inaakala ninyo. Okay? So, hoping po na nabigyan ko kayo ng linaw dito 'no, about the intuition na meron ka, na ito ang naging cause ng pagkabagsak mo sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo and everything. And now hoping na this time, trust your intuition kasi Panginoong Diyos Ama ang nagbigay sa'yo niyan. Dahil ayaw niya na masasaktan ka, ayaw niya na this time around is maloloko ka pa ng kahit na sino. Ang gusto niya is makita niyang maayos ang kalagayan mo. Magkaroon ka man ng losses, mahiwalay ka man sa asawa, it's because of hindi mo sila deserve. See? That's a confirmation. Okay, so sa mga magpapagabay po, magpapa-reading online again, andiyan lang po sa description box ang aking contact details. And sa mga uh, mag-a-avail po ng oil, ng candles, ng mga um, what's this? Medallions, no? Nandiyan lang po sa description box. So, chat lang po kayo. And please kindly follow din po yung aking Maria Adonai FB account and TikTok account, which is Angel Whisper 11. And FB is Maria Adonai. Okay, thank you so much for God bless and love and light. Bye.